Mula sa Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mataas na dako. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabadat. Ganap ng 7:43. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello. Marhay na aga, mga tugang. Today is Friday, pitsa Gis kan bulan na July taong 2026. Good morning mga tugang. Lalo na duman sa mga maagang bumabangon, maagang gumigising dyan. And syempre sa mga Dabarkads na pong yan na amay naka-tune in sa Bicol Broadcasting System. Ini po ang BBS DWLV 91.9 sa mga talahipitang kasigdo mga radyo. And syempre mga kabanat, ako po ang perminindong nakakaibanan. Minsan si Junil. Digdi po sa Radyo Banat. Ako si Benji Rivera at your service. Sa technical mga kabanat, si Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. And syempre sa newsroom, ang mahigos na si partner Junil Makatugang. Ano po? Magribalang kita digdi hanggang alas 9 kung yan pong Friday. Ay, si mga tinatamad pa dyan because it's Friday. Eh nako, sabay-sabay na po kita. Bangon. Gising! Si Benji Rivera. Radyo Banat. Gusto ko ng bagong kotse, gusto ko ng sexing show tayo, gusto kong magandang bahay na nakatitulo sa aking pangarap. Siyempre naman. Walang masama nun, hindi masama ang mangarap. Ay, paabutan ko muna din good morning, ining amay na naka-monitor. Digdi po sa Radyo Banat, dyan sa indie partner, Mark and Hans Car Wash partner. Ano po? Dyan po yan sa Carnation Street, Parikoy. Ano po? Kaya sa mga Dabarkads na naka-tune in dyan, mga car wash boy, Parikoy, thank you. Good morning. And si mga abangers, mga kabanat, dito na pagpara pahaluyon pa mga tugang, sabi ko mga kasugma. Nabigla lang ko nabigla ako kasugma. Nabigla ako, nasabi ko mananao kita din cellphone. Nabigla lang si Tito Benji, pero papanindugan tayo pare ko. Sa totoo lang po mga tugang, naugma po ako sa mga legit na mga kabanat, yung mga followers, yung pong mga Dabarkads na padagos pong nakaantabay, digdi po sa programang Radyo Banat mga tugang, and sa Facebook page kan sa tuya pong Radyo Banat mga kabanat. Kamo po ang priority na tatawanan na po din cellphone. Kaya kung yan pong Friday, abangan po mga tugang
At kaipuhan po sa mga, kung sa bagay, tigihilig ko sa kuyang mga follower, legit. Mayong mga lalawgon na Mickey Mouse. Tinaranggal ko po kasubanggi. Tinarali ko si mga Mickey Mouse ang lalawgon ta. Bukod na sa Mickey Mouse ang lalawgon partner o kaya Naruto, ang sa inda pang mga comment talaga pang Mickey Mouse man. O kaya para lang po ini mga tugang sa mga followers akan na programang Radyo Banat mga kapatid. And sa mga may mga badge, yes, may mga itong apo dyan, may mga followers badge, partner. Yan bang apo dyan? Okay. Mas po kamo, mas priority kamo, haloy na po kamong naka-follow digdi po sa programang Radyo Banat sa Facebook page. Kamo po ang iinuton ni Tito Benji. Kamo po ang iinuton ni Tito Benji. Si mga haloy na pong naka-follow digdi po sa programang Radyo Banat and lalo na po sa Facebook page. Priority ko kamo mga kapatid. Di ba? Kaya mag-follow na, mag-like and mag-share digdi po sa programang Radyo Banat mga kapatid, itong Radyo Banat Facebook page. Nahihiling pala nahihiling dumalsa sa tuyang Facebook page mga kapatid. Konsisay ang number 1 na tagahanga mo naku, talaga naman. Yun, syempre, priority yung partner. Okay, si mga kabanat, mga tugang, abang-abang lang ha, abang-abang. At i-announce ta digdi po sa programa ang manggagana din cellphone. Ang pinaka-importante mga kabanat, naka-follow, naka-like, and naka-share ang Radyo Banat Facebook page, ang mga programa tadigdi, para kamo po ang mahanap o mapili ni Tito Benji. Yung pong mga mga suki, yung pong mga kabanat na talagang follower, sida po ang priority. Yun. Kaya ano pang hinahalat din do mga kabanat? Ano pa naman? Ano pa ben? Like, share, and follow. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, bago sa tuyang mga mainit pong bareta mga kapatid. At siya yan hatay, hiligunta po ang mga dabarkads ng nagkaantabay. Diyan yan sa, digdi po yan sa Radyo Banat Facebook page. Aberta, amay ang sakuyang dabarkads na si Tito Boyet. BBS Banat Patrol. Ang mga barita ni Tito Boyet, gulping hahalat kung nadakop dahil sa indang source. Tito Boyet, good morning. BBS Banat Patrol. Salamat kami dito rin na pagkaaga intirong natalaka dahil inaasahan kan sarong lalaki na taga dyan sa Igualdad na mabubutbutan pa ang sa iyang mga nakaaging record na ang record niya sa violation of 9165 poon ka itong nakaaging 2018. Mayo lamang siyang ibang kasong jaywalking. Mayo. Mayroong kasong nakasingit. Mayo lamang itong vandalism. Mayo siyang kaso karon kayan. Mayo, may nakasingit ba na Matagas. qualified tip? Mayo. Magabat. May tip ang nakasingit. Ining suspect, kuya ini, sarong lalaki na taga dyan sa Igualdad, na may alias na inarestar siya sa bisa ka na warrant of arrest na ipiniluwas sa kana korte. Kalakaging sa ang nagpaluwas ngayon
an RTC Branch 26 5th Judicial Region. With no bail recommended para sa kasong 9165. Inaresta rin kalakaging aldaw dyan sa Bagong Bayan Sur kung saan siya nagpapaipli. Sa kanin siya darahon sa paturakan na pulisya dyan sa Police Station 1 asin kalkalon ang mga records na pag-araman na inipalan may tulong kasong violation of 9165 kan January 10, 2018. Sumunod, violation of 9165 April 14, 2021. So, kan July 14, 2021, may mga kaso siya, tulong kaso na anas violation of 9165. May sarong nakasingit na kaso, theft, July 14, 2021. Kaya napakagaw sa payo ining suspect na si Ai, pagkatapos na sabi yung sa iya na ikapalan ngayon igwa pag mga kaso kaya kuya sa droga ang sa imong kuya kaso Di ang kaya sabi niya kan dinakop siya sa kan pulis, di sabi niya ay nadakop ako. sabay kagaw sa payo Nadakop kaya ako. si Ai May nahulog. Kaya si Ai na residente ka na Igualdad ay hagaro haloy-haloy ang pagpahingalo niya. Dahil na siya nagbago. Punkal 2018, sagkod ngunya na taon, 2026. Pang-apat na kaso ng 9165 ang nakuwiter niya kaso sarong aldaw hindi sa Naga. Kaya medyo mahahaloy-haloy si Ai sa paggatinir sa Prisuan. Pwedeng ibiyahe na ilipasin niya sa Andin Rosario kanakol mo yung dapat palimbagan sa paggabayla. Pero ang nakuha ki ay si Ai kaya dinakop sa magikan warrant of arrest. Dinakop. mayo ban by bus. Mayo nga bypass ang warrant of arrest ipinalwas kan RTC Branch 36 5th Judicial Region para sa kasong 9165 kan burot-buta lang ani ang mga records na pag-araman na nas 9165 ang sa iyang kaso na may nagsigit na sarong qualified theft. Hindi naman kita. Igwa man palan qualified there. Igwa pa. Kuya, kung makalusutan man niya ining qualified theft, igwa pang tulo na anas violation of RA 9165 sa iyang Yet pag may oras ka daw partner, pwede mo mapasadahan ang PNP. Ining particular na partner sa traffic division. Grabe yet ang experimentation kang public safety office para syempre para sa karahayan po yung mga motorista. May lang ko yet observation diyan sa may parokyal, di ba sa may Ateneo Avenue? Pigkaganang kaya't barikada baga, ining barikada na nakakapiot palugod. Oo, yung nakakapiot pa po lugod sa tinampo. Okay bang kutayang kaya lang magayon yan sa darakulang tinampo. Advisable yan sa mga mahiwas. Oo. Badyan lang nanundan ka na pinaga sa traffic division kan magbisita hindi ala MMDA. Nag-import pa. Hali sa Manila, MMDA para mag-lecture sa mga traffic sa traffic division Calaga City Police para mainaanan na ko yan. Kasi grabing yung mga sa tuyang lugar. Yung mga naghahatod, siyempre ako kaya kasukan sa rong aldaw, naghatod sundo ako. Yung ibang mga sasakyan partner, siyempre naghahalat sa mga sinusundo ninda. Maharalat yan siyempre dyan, partner, na yan maiwasan. Siyempre. Kaya lang, nahahalo yan yung mga sinusundo ninda, nakakapagabat po sila sa traffic. Normal naman yan. Kaya lang yan, nakasagabal pa inikinag na barikada niya sa may atubangan mismo kan Naga City Parokyal. May nabasa ako sa Facebook na nagre-reklamong ama.
Alion na kaya barikada na yan, saka yan gayang mga kahoy dyan sa Naga City Parokyal, puro tulon. Puro tulon data sa gabal. Oo, tama man. So, imbis na makalusan mo, sabi ng mga motorsiklo na masundo sa mga akian, imbis na makalusot may nakabarikada plastic. Yun dapat kaya, adalan. Tamang obserbasyon kasi yung mga parantabay. Talagang man yan na mareklamo, dahil man yan mapos, kung na siya, inabot ng siyam-siyam din sa... Kasi igwaman mga pasaway na driver, iba lang naman, mga tugang, dahil kung ginagabos, dahil ng drop off yet, pag sinabing na drop off, ibababa mo lang dumaan. Yung sa imong estudyante, ano po. Ang problema, bako lang drop off, nagpa-park pa yung auto. Ayan yan. Laro yan sa mga pasaway. Laro yan sa pasaway. Arab lang, dahil bako man lang siya nagagamit kang tinampo, nag-clear pa siya ng pagkaabala kan iba pang mga tinampo. Na lang yet, baka may makaulik ang taga-public safety office, PNP, i-mention mo yan nakakaanuman. Dahil ko talaga, daw ako, naobserbaran ko partner, naglala si traffic dyan sa atubangan mismo kang parochial school. Okay. Mapasada kita duman. Itapusun talang iling barita na pang bypass na operation ginibo dyan sa konsepsyon na pequeña kasulba kung saan ang suspect sarong nagnangarang may alias na Rumi. Binaybas din alas 4:55 ng pagkapon dyan sa konsepsyon na pequeña kung saan na 2 gramo ng shabu na nagkakantidad 13,000 pesos ang kantidad kaini na recover kan mga autoridad. Kaya shout out sa scorer ni Rumi. Mayo na si Rumi, nakakulong na po dyan sa police station. Alias Biyo, duwagay ki Biyo madali itong mag-release. So yun, si Biyo. Kaya lang na nabaybas ka sumagi. Nabaybas si Romy, hanap lang ng ibang source, kanakol dyan makukuanan karo, mabulo, iba dyan, sakuyan dyan sa igualdad, kanakol lang ibang source, siyempre, arap yan kal mga so yan ang karagdagan ng report kami, si Boyet pa rin. Mabalo sa ibang partner, Tito Boyet. BBS Banat Patrol. May nagyan po kaya ko sa social media, sa Facebook. Totoo man, tama man si reklamo kansarong magurang na lalo pong naggabat po ang traffic dyan sa may atubangan kan na Naga City Parochial School. Lalong-lalo na kung nagharatod ko yan na amay. Ining mga tricycle, sasakyan, haralo na partner. Ang problema mga tugang, kung nakakaganang kuta din barikada, yung barikada diyan sa may eskwelahan na yan, dapat kaganan din ng PSO. Tama man, may punto man po si magurang. Pero sa totoo lang po mga kabanat, nasa driver. Magayon po ang ang plano, kaya lang day po napapatupad, day po napapasunod. Si Ibaman, putulo na ngayon ang kahoy dyan. Iyo pa ngayon nakaka-obstruct. Imbis gayang maparkingan kan mga sasakyan, yan gayang haloy-haloy ng kahoy dyan sa parokyal, iyo pa gayang nakakaharang sa mga gusto mag-park. Ibaman ang reaksyon din pero sa kuya po mga tugang, dawa sa disyerto, pag igwang mga Pilipinong driver, magkaka-traffic yan. Pero number 1 yan. Dawa bakanting tinampo partner. Basta igwang pasaway na driver na mga Pinoy, magkaka-traffic yan pare ko. Inot mahal at pasahero. Yung baga, basta igwang po mga pasaway na driver, permi po yan. Ang iba man nga pigpaparabarasol ang traffic light. Naman nga yung traffic light ng Disanaga. Madalion gaya ang green, ang red. Halo yun.
O yan. Sabi man na kan MMDA, sabi man kan na PSO, yan kaya pikadalan mo yan. Ang problema kaya, ining mga driver partner, dahil nang nagka-countdown na mag-green, dapat kayan partner, ready na kamong mag-roab. Ano po? Ready na kamong mag-go. Ano po? Sabi mga ka-driver pare ko, paano man ako maka-go sa inutan ko kaya partner, e-bike? Luya-luya lang kaya. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Diba, halos na lang may reklamo mga tugang. Ha? Ang solusyon dyan mga partner, mga kabanat, magtao po ka mo din allowance, oras, duman po sa paghatod dindo. Halimbawa, 7:30 ang laog. 7 pa lang, estimated mo na po yung biyahe mo. Iba mo po sa pag-estimate mo yung traffic. Kung may yung traffic, thank you. Kung may traffic, okay lang. At least na estimate mo po yung yung biyahe mo mga kapatid, kabanat. Yung baga, 7:30 ang laog mo, mapalak-palak ka, 7:25 yung bako ka man. Yung baga mga tugang, tapos pag luwas mo pa dyan sa tinampo, may traffic na ko. O di, late ka na, partner, late ka na. Dahil mo para masulod po ang ibang mga ibang otoridad, sakang kapwa mo motorista. Pag rush hour, gabos man po yan nagmamadali. 7:30, gabos maralaw alas 8. Gabos man nagmamadali mga tugang. Ang pinaka the best kayan, magtao ka din allowance, sa biyahe mo. Yan, mayo ka dyan na problema. Hilingon mo si Tito Benji, partner. 7:30 ang programa, yaon na digdi ako 7:15. Yan lang dapat na tularan. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Yan ang dapat tularan, pare ko eh. Pero sabi, bakit nagta-time check ka ng 7:40 kung 7:15 ka na pumapasok? Sabi ko, ma'am si Aye, nagko-commercial. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ilinan mo yan, na-monitor kita, indipinsa mo ko kimam. Indipinsa mo ko kimam. Late na ako maglaog. Sabi ko, ma'am, hindi. 7:15 na sa office na ako. Bakit 7:40 ka nagta-time check? Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Anyway, pigpaliwanag ko na Okay, babalik na po ang programang Radyo Banat. Duman po sa mga nag-aabang, abangers. Halat-halato lang po nito hahanap kita kan maswerteng, manggagalakan sa tuyang puzzle phone. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, ganap ng 12 minutes makalipas ang alas 8 ni pagkaga. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat.
Kasugma mga tugang, nagpa-interview si Mayor Leni Robredo sa mga taga-media and nadalanta po talagang medyo may pagka bad news para dumal sa mga nag-aabang kaning multimillion na plaza Rizal partner. Sabi kan si Dabarkads ko dyan sa Naga City Hospital. Oy, dyan po sa Naga City Hospital, good morning. Gulpi pa lang kita ng mga paradang po dyan sa Naga City Hospital, partner. Dyan sa Naga City General Hospital, Parikoy. Ano po? Sabi kan si Dabarkads ko dyan, partner, naligasyon na naman kita. Gusto niyang sabihin, ito bagang kasabihan na nabudol kita, partner. Naligasyon na naman si mga taga Naga City. Garo mga tugang pinanindugan na niligasyon. Garo pinanindugan niya sa iyang pagka-how-how partner. Paano naman na dahil po ma-react ang mga kababayan na mismong si Mayor Leni Robredo ang nakadiskubre. Kaibanan niya po mga tugang ang mga taga-DPWH kan igwa po ng inspection dyan sa mga project. Bako lang po sa Plaza Quezon, kundi po sa mga project din sa Naga City. Na-discover mismo ni Mayor Leni partner na ang Plaza Quezon dahil po matatapos mo na September. Oo. Akala po bagakan mga kababayan dahil si Congressman Ligasyon po baga nag-vlog perang basis na po ini na dahil na dagos perang basis na po ini sabi nga ni kayan gulpi ng paasa sa mga taga Naga City kung ano na pong nangyari dyan sa Plaza Quezon na yan. Sabi po baga kay ni Congressman Ligasyon mga tugang, magagamit na po ang Plaza Quezon ngunyan na fiesta. Ngunyan na September. Iyo man po sinabi niya kan kaagi pong taon na magagamit naman po dahil sa fiesta. Mala, si stage po baga kan ginibong military pa rin yaw dyan sa 15 Martires. Iyo po baga. Ngunyan, talagang nagpipiling-piling po si Mayor Leni Robredo. Actually, igwa naman pong mga igwa naman pong forma, igwa naman forma, igwa naman pong mga harigi, igwa naman ang kapot po kasi dyan, nag-announce po si Ligasyon na ngunyan ngayang Peña Francia Fiesta, sa rabay-sabay kitang madalan dyan sa bagong stage na yan. Magagamit na kaya yan. Kaya data na po, dapat pagpara-apo doon how si Ligasyon, talagang iuman, pinanindugan niya na. Grabe. Nagpipiling-piling na kasugma si Mayor Leni, nagpipiling-piling partner kan mahilig si mga mga harigi. Maayo pa lamang ng finishing Maayo pa lamang ni finishing partner na yung makinis. Walay. Kaya ang gigibuhod na ko niyan mga tugang kan syudad, magkakaigwa na naman garong scaffolding, di ko arama, magkakaigwa na naman dapong stage, nagaro scaffolding na naman, nakakasupog naman po mga kabanat. Data man mabasol partner, tabaka na-delay man talaga si patrabaho. Maray na lang po mga tugang, mismong si Mayor Leni na po ang nag-asikaso. Si Leni na nga po ang nag-check, si Leni na po ang nag-inspeksyon, araw pa kayan, ano pa daw po kung ibang alkalde mga kabanat? Ay nako, ang problema po kaya kay Congressman Ligasyon, ining sa iyang attitude, sa iyang attitude na hun amo perming maurag, garaw gusto permi siyang bida. Nakapirang schedule na po yan. Ang presyo po baga kayan, 190 million. Yan pong 190 million na yan mga tugang, kuta, tulong plaza na yan.
Yan po yung sinabi ni Mayor Lady Partner na sayang kaya ang pondo. Kung ang 190 million kaya ipapatama, sigurado partner, maayos po ining Plaza 15 Martires, Plaza Rizal, saka Plaza Quezon. Sabi ni Mayor Lady, according sa mga nakaulay niya dapong mga architect, mga engineer, sabi ni Mayor Lady. And sa pinaka-latest po, kung talagang inayos po yan tulong plaza na yan mga tugang, madali na trabaho, tadikit si pondo, binaranga-banga, madali si patrabaho. Oh, kaya nakapirang schedule na po yan. Yung plaza na yan, partner, 190 million. Ano po? O, kaya lang, siyempre, mas dakulang kickback, dakula po ang Shadilens, bako ining pondo, dakula po ang pondo para dyan sa Plaza Quezon na yan. Ano po? Yan pong redevelopment project dyan po sa plaza na yan. Dapat po may fountain na yan. Ano po? Sabi baga kay ito ni Ligasyon, igwayan y fountain. May fountain yan, may fountain. Makakahilig ka mga fountain. Yan po ang pinaka-primero na mahihiling ta dyan sa Plaza Quezon, mga tugang. Ano po? 190 million pesos. Yan. O, kaya mga tugang, data pa po asahan mga kabanat ang Plaza Quezon. Kaya kung madirig di po kamo sa fiesta, ano po, sa mga kababayan ta, kung madirig di po kamo sa fiesta, day pa po rin mahihiling. Yung 190 million pesos na Plaza Quezon Binigdi. Yan. Ano po? Ang mahihiling din do, scaffolding sa Katrapal. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. O yan po, para malinaw, mas malinaw, kan kaagi pong aldaw na interview kan sa tuyang mga pag-iriba sa media, pinadaras ako ang video ni Bong Villacruz, partner, good morning. Akan news buzz. Malupit ang news buzz ni Bong Villacruz, partner. Permiyang na-interview si Ma'am Lady, si Mayor. Ano po? Sabi sa ko ni Bong Kasugma, aram mo nga Tito Benji, mamundo si Mayor Lady. Nagpipiling-piling kaya kan mahilig si Plaza Quezon. Ano po? Pero gigibuan na pong paagi. Uya po mga tugang, para sa mga nagdadangog, uya ang ine-expect din do na mahihiling sa Plaza Quezon gunyang pong September. Na-interview po kan mga taga-media si Sir Allen. Ano po? Para po ipaliwanag kung taano and ano po ang aasahan ko dyan sa Plaza Quezon gunyang pong September. May mga meals na nag-aabot 400. Bako yun, pero si, bako pa yan. Si ano yan. Kay Allen din yung ganda. Si Allen, itong lalaki. Si yan. Ito piga. Ayan, at siyan pa yan. Yan kay Ma'am Leni. At siyan pa yan. Sinabi ni Ma'am Leni itong itong mahalod na ang catering. Mahalod na ang catering. At siyan tayo papadagong tayo. May nag-bash na naman sa ko. Boss Aye, may nag-bash na naman sa ko. Fake news ka kaya, Radyo Banat, permi ka kaya fake news. Puro ka kaya fake news dyan sa Bareta mo Kiligasyon. Si Mayor Lady po baka nagsabi ba ko na grabe po ang gastos sa catering kan nakaaging administrasyon. Ano ba tako na naman babasulon mong tarant? Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Minsan mga basher ko, partner, fake news na naman si Mayor Lady po ang nagsabi na ang catering dyan sa City Hall, grabe halang kahon. Kaya, ngunyan na po sa administrasyon niya, nagtipid. Bagamat na po pinapangaralan ni Mayor Siligasyon, iyon pong tumbok niya iyon pong tinutumbok niya. Okay na. Okay, hindi po ang interview kay Mr. Allen Rioganda. Mga taga-media, thank you pa lang kay Mr. Bong Villacruz kan News Buzz. Reaction lang sir, nagsalit itong Aagi hanggang Parada. Ito pong nagsalit si Aagi hanggang Parada is remain to be seen dahil po apparently ang sabi po kang Kuyan,
may iisugon sila, tanggalon ta itong dati mga benches digdi sa may inutan. So mababalik naman giraray si dating inaagihan ta. Dati po kaya nagkasalit siya dahil nag-abante din kadikit itong plaza. Pero pag hiniling ta po, ito po si dati man lang na espasyo, garo yung optical illusion kaya na nagkakan dahil pati itong lanog nagdakula. Pero pag iniling po si dating nasa ibaba, part ito baga katong plant box. Pero po, be that as it may mga haliun po talagang parte ang plaza. Dahil po nga, may mga dinagdag naman na amenities na baka din naman kaipuan itong mga dati na kalaagong. Halimbawa, si mga very bench duman sa palibot ng tao, haliun po ito. Dahil po, mismo ang plaza will become also a bench kung man activities. Thank you, sir. Yun na yun. Okay, mga tugang, si Sir Allen, may mga pagbabago pala sa plaza ko dyan, Parikoy. Dahil lang po na hapot kung madadagos yung dating yung plano, partner. Kasi ang purpose po kan 190 million mga tugang na dati pong budget, yun naman talagang itinaw pong budget para po sa Plaza Quezon Redevelopment Program. Ini po ang yaon po digdi inaapod din ng central fountain, partner, para po sa yan ang yan ang pinakasopas na may hiligta po digdi sa Plaza Quezon. Ito ba kayong may mga ilaw pa dayan, basta 190 million po mga tugang. And bunyan po dyan sa 190 million pesos daan na yan, igwada po dyan open air amphitheater. O tubagang mga nagpe-perform atong mga basta amphitheater, yung mga kung saan may variety, may okasyon, o dyan. Dyan po gigibuhon ang mga cultural events. Sabi pa po duman sa program of works, sabi duman sa dating yung dating design, mas dakula po na landscape garden and gulpida pong mga kahoy, mga puno. Po, binabasa ko po ini mga tugang, digdi po sa dating plano dyan sa Plaza Quezon na kuako po ini sa report kan City Hall kan administrasyon po delegasyon. Sabi digdi, open air amphitheater, mas malawak na landscape garden, mga kahoy, makagda po dyan partner ng mga puno, ornamental plants. Makakahilig po kita dyan ng mga ornamental plants, saka green spaces. Yung Brilo kayo, napakaganda, maaliwalas na lugar. Kaya yan po ang mga nasa plano kang panahon. 190 million pesos mga kabanat. Igwapadaan dyan gigibuhon din mga walkway, saka pedestrian friendly pathways, tapos kung ano-ano pa may ikakagpayi na mga ilaw ito mga ilaw na nagbabarabay itong mga bagong lighting system para sa mas magayon po na kulbagi. And sa 190 million pesos po na mga tugang na inot pong plano dyan sa Plaza Quezon, kakaganan po na dyan yung mga street furniture. Tapos, basta ba ngayon po na yan? Yan pong Naga City Plaza Quezon. Kung madadagos niya, mga tugang, kung iyo talaga ni ang mangyayari, digdi po sa Plaza Quezon, pag nahaman yan, gayong-gayo na, tapos ang Plaza Rizal, makaluson ang kataygi. Di ba? Yung Plaza Quezon, mga tugang, kung madadagos ining arong kaning may mga bagong walkway, pedestrian, mga garden, tapos ang Plaza Rizal, katain niya, medyo masaradit man si Plaza Rizal, partner. Pero masusupong makin si Jose Rizal. Dapat po kasi, ako sa totoo lang, tama itong sinabi ni Mayor Lenny,
na kung aayuson kaya ang Plaza Quezon, isabay na kaya ang Plaza Rizal. Makanos man kaya na gayong-gayo ng ikang Plaza Quezon, ang Plaza Rizal kaya, hilingod mong kabugtakan. May point, may tama si Mayor. Ano po? Kaya dyan ako bilib kay Mayor Lady. Pigpapara kontra niya si Ligasyon. Dahil niya lang po mapangaranan. Hamo niya lang pong ipinpoint si Ligasyon na pinapailing niya lang na sala. Ano po? Saro pa. Kung hindi po mga tugang madadagos, ano po? Ano ta nagsabi si si Allen na nabago si disenyo? Pag nababago mga tugang ang disenyo, nadepende yan sa sa budget partner. Napatama pa daw si 190 million na budget po dyan sa Plaza Quezon. Kasi kapag garo ka mapaharong, boss, kukulangon na kaya kitang pondo, tirahon na ngayon ni garahe mo. Garo, alat kaya makirikwenta kitang budget. Hindi na kaya. Hindi na kaya masusunod ining medyo mas halawig na space mo. Sasadit-saditan na kaya. Something arong kayan. Ang hapot po kaya di mga tugang, kung ining Plaza Quezon, na day po magagamit ko yan na September, napatama pa po si budget kayo dito. Naintindihan na si Day. Naintindihan na po ang parada na, garumasadit na lang na ang agyang kang parada. O yun po. Ito bagang dati tang nahihiling na military pa rin na malapad yung mga nagmamarcha, yung malapad yung mga nagmamarcha. Garo saradit na lang yan, garo duwang ro na lang. Tama sadit na po ang reviewing stand, sabi ni Allen. Sabi po kan na City Hall. Dahil po nasunod si Pigpapara sabi kay Tony Ligasyon na magkakaigwa pong mahiwas, mas magayon na plaza. Baka magayon, pero mas masadit. Kaya mas maray po mga tugang, maghanap-hanap na kitang bagong reviewing stand na araw na yan kayo nabuhay. Ano po? Bako man ka mo naghanap pundo, bako man ka mo nagpagal dyan, di ang masusunod, si design delegasyon. Ano po? Kaya lang, napatama pa daw po mga tugang si Pondo na 190 million. Kung pambihira, another investigation na naman yan. Isipon po nindo mga tugang, kay ito pang 2024. Tama. Kay ito pa pong taong 2024. Tig-announce po ka Naga City Government na nakakuha kita din 190 million. Yes! 2024 pa po. Para digdi sa Plaza Quezon. Kaya lang po, March ba yun? O April? Paluwas po ang final concept design. Yung design partner kang plaza, sasabi nga, may fountain, may landscape, may open space, may amphitheater, kung ano-ano pa. Ang problema partner, dahil ito lang baga kunyang kabilya, September na baga. Dapat po madagos ini po ang pig-aasahan ng taong bayan. Di ba? Kan nakaagi pa pong 2024 ini, sabi, kan nagkaigwa pong groundbreaking partner, kan nagkaigwa groundbreaking, ano ang sabi ni Mayor? Iyo po ini ang Plaza Quezon na madara nin oportunidad mahatod din mga turista sa Naga City. Very good. Dahil po kita kontra dyan. Pero si mga timeline po, si mga oras, na pigparatuga niya. Sabi niya kan 2025, magagamit na ang fiesta, magagamit na po ang plaza. Iyon po baga, sabi kay Tony Ligasyon, naintindihan na po yan kung na delay lang, na may problema. Ang hapot kasi, sinaging problema? Naintindihan na po na delay. Naintindihan na po araw pa kayo ng kabugtakan. Pero ano po si rason? Kung kita nagpapaharong mga tugang, halimbawa kita nagpapaharong, dahil tamo na kaya idagos yan, tama yung pundo, pang pundo. Yan na muna ngayong tulong harigi. Porman, harigi muna. Sa next month pa kumakubra. Araw po mga kita kayo pag nagpapaharong, padikit-dikit tama yung pundo.
O ining plaza, may pondo baga 190 million. Ano ta paputol-putol ang patrabaho? Iyo man lang po yan ang hinahalat ka mga taga-Naga na sisimbagon po ni Congressman Nelson Legacion. Na paano? Hanggang ngunyan na data po magagamit ining plasang ini. Dahil po kami excited. Sabi ito na excited ng iba. Pero anong nangyari papuro pondo po ang patrabaho? Igwa po gano'n kitang 190 million. O, dapat po ipaliwanag po ini kan DPWH. O, kan sabi nindo, kay ito pong 2024, sa groundbreaking, pupuuna na po ang construction. O, pinuuna na. O, ang inot nindong target, kan DPWH, sabi ni Legacion, sa fiesta, mga tugang, sarabay-sabay kitang madalan dyan sa bagong plaza. O, bala, doon baga nag-stage si Mayor Lady sa 15 Martires nagkag mga scaffolding. O, ngunyan na naman pong 2026, sabi na naman ni Congressman Legacion, yan na ang plaza. May hiling ta na ang fountain, may hiling ta na ang mga amenities. Umala, makag na naman bagang scaffolding, tagigibunan naman stage para po sa military parade. Ay, dahil nakita na rin ang Legacion. Talagang kung si Sayban naka-imbento na apodog kang hawhaw is genius. Kung si Sayban ang tao na naka-imbento apodog kang hawhaw is very genius. Loko-loko. Sabi mo, 2025, inaasahang matatapos ang stage bago mag-Peña Francia Fiesta kan 2025, tapos na ang plaza. Hilugon mo yung kalukuhan na yan. Pero mga tugang, dahil po nangyari. Ngunyan na naman pong 2026, dahil na naman po magagamit ang Plaza Quezon na yan. Ay nako. Kaya ngunyan pong July 2026, inilipat na naman po ipabira, maribong na po kamo. Ang hapot na lang po dyan, ano po, tama pa po ang budget na mga tugang. Yaon pa po si 190 million. Kay puan po maaraman yung kansyudad, maaraman po kan mga tao, kung napapatama pa. Mangalas ka partner mangalas ka, kung totoong may pondo, ang sarong proyekto, madali unye. Hilingon po dito ining mga, ining mga ibang mga building digdi sa Naga City. May hiling mo partner, kinakaralot pa lang. Yaraon na si mga heavy equipment, yaraon na po si mga construction materials. Aba naman tapos na. Kasi may engineer, may contractor, may pondo. Ang number one po dyan is funding, pondo. Kaya madaling natapos. Ano po ang naging rason kan DPWH? Ano po si rason kan sa tuyang congressman digdi sa 3rd District? Ano ta hanggang ngunyan, di po magagamit ining Plaza Quezon na ni. May maarabot na naman po kitang bisita. May maarabot na naman kita yung mga bisita. Hihilingon yan. Sabi na kan last year, pagdigdibi kan na Peña Francia Fiesta, tatapuso na ngayon 2026. Bala, ako niyang hilingon po. Hilingon din do. Maray na lang po mga tugang, maray na lang talaga na mismong si Mayor Lady na ang nag-i-inspection dyan sa plaza. Ay takong iba po mga kabanat, ibang mga nakatuko digdi sa City Hall. Sigurado baka abutong kitang 2028, mayo pa yung Plaza Quezon na yan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Pambira 190 million partner, 190 million pesos kapatid. Tapos na po nasunod si dapat na disenyo, si dapat pong ikaag. Ay nako, pinasadit pa si reviewing stand. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Dahil lang ikasama ng loob ni Congressman Legacion. Ano po? Dahil ka lang Congressman maging onion skin. Sabi mo sa bawas-bawasan mo po ang hawhaw. naman, di ko kaya ang gayan. Ala bakit ka kita ay pinayagan?
Kaya kung si Simon po ang naka-imbento na apo doon how si Congressman Legasyon, saro kang genius. May tama ka, sir. Kadakol ka ng mga tuga na magagamit kang 2025, gunya na 2026 fiesta. Diba? Dapat po, hindi po kita masyadong naghahapot lang po mga taga-Naga kung talagang magagamit na yung Plaza Quezon. Kaya lang nagpiling-piling si Alcalde, si Mayor Lady, nagpiling-piling Kan magbisita si Mayor Lady kan nakaging aldaw, kay bala po si mga taga-DPWH. Nagpiling-piling kan mahiling si Plaza Quezon. Garo naghahagad, garong kating ko, garo ka dismayo. Maray na lang si Ray Andrin to'y may darang kating ko. Ay, takot dahil, na-dismayo po si Mayor. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banana. Oras, mga partner, is 8:38. Nasa linya si partner Junil and makakaulay ta si Sir Rene Gumba. Tamang-tama. Junil, good morning. Okay, Kabinji, maray na aga sa tuyong mga parantabay sa Radyo Bana at sa BPS FM Naga. Tama yan, makakaulay tangon yan si Sir Rene Gumba kan PSO tanganing aramonta. Kumusta na implementasyon kan disiplinaga ini yung party kan pag kakaigwa kadtong mga pagalikan mga illegally structure digdi sa laog kan Naga. Kabali na itong padagos na pag will clamp digdi sa mga nagpaparada duman sa mga party kan will clamp area digdi po sa laog kan Naga. Sir Rene, good morning po tabi sir. Maray na aga. Live ka po sa Radyo Bana at si Kabinji Rivera po ang anchor. Good morning po tabi sir. Maray na aga po. Kabenji, good morning sa imo sa mga paraan tabay po nindo. Maray na aga. Opo, inot na inot sir. Mayapot ko lang po. Kumusta ngunyan ang implementasyon ta kaniyo pong pinag-apod niya itong disiplinaga digdi po sa Laogan Syudad Kinaga po tabi sir. Iyo po, sa ngunyan full scale implementation kita. All hands on board tabi nagtatabang sa programang iniyo. So mga dating ginigibukang opisina, pinag-intensify pa po. Kabali na dyan, so pagdakop sa mga kolorum na padyak, kolorum na trimobile, igdi sa tuyang syudad. Ikaduwa, so pagmanihar kang mga vendors, igdi sa tuyang syudad, in coordination with the MEPO. May nadagdag din po na mga trabaho na katuwang ang ibang mga ahensya. Halimbawa, sa level kang mga barangay, ito po bagang barangay road clearing operation na regular na pinagigibo as directed by the DILG. Naka-assister kami duman. As in, ikaduwa, so joint inspection team na ginigibo man sa pamamayo kang City Treasurer's Office. Iniman po, so pag-regulate kang mga negosyo igdi sa laog kang syudad na dapat compliant sinda sa mga requirements. Parte kang disiplinaga program ta. So sa CCTV, sa Mayor's Permit, in fact, garo nagkakalima na ang napasaratang negosyo tabi dahilan sa urulay na iyan sa compliance sa mga requirements. Ang ikatulo po, itong sa regular na pakiulay ta sa mga nagagaramit kang tinampo na magkaigwang disiplina. So kung yaong ka sa signalized intersection, pag nakapula yan, magpundo ka, pag naka-green, mag-go ka, kung dahil madadakop ka. Siring man sa mga naka-obstruct sa tinampo, dahil pag-ulangan ang tinampo, ang sidewalk, saka ang pedestrian lane. So pauro-utruta na po yan na pagirumdum. Ang pagkakaiba lang mo yan, medyo matindi so sa tuyang enforcement operations on a day-to-day basis. Idagdag ta pa po igdi, so kalakawan man kang Naga City Police Office, so sa indang security and road safety operations na pinag-intensify man po ninda. So in general, ang intention po kaini maipaabot lang so mensahe na sa Naga, yaon so enforcement operations, yaon lang sa tong mga enforcers and violators would not go away with it, would not get away with wrongdoings. So yan po so pinakamensahe ta sa at least sa enforcement side bilang aspeto kang disiplinaga.
pero linawon ta lang bako sa naman pong enforcement baga so factor idiyo kabali din so pakiulay na dawa mayong enforcer maghiling sa palibot as in magkonsiderar kung nakakaulang ka day ka na dyan kung sala ang gibo mo pumundo ka na so mga arog kaning konsiderasyon po kasabay kang kampanyata. Digdi po sir automatic digdi po igwa na tulos na tinataong penalidad man sa mga tugang yato na nag-violate, sumayo po ng reprimand po tabi Sir Rene. Mayo po kung ano so nagkatalaan na penalty nai-issuean tulos so violator. Ibalik ko na po pala sa ongoing na truck ban ordinance implementation. So pagirumdumunta din po sa mga may sadirining truck na igwang truck ban ang syudad kang Naga digdiyo sa kapalibutan sa mga mayor na tinamputa. Pagpupuuning alas 6 ning aga, abot alas 8 ning banggi. Ang may window na po, ini yung sa may Tabuco, Diversion Road, Pasiring Almeda. Ang window dyan, garo alas 8 ning aga, abot alas 11 ning aga, pwede ka mong maglaog. Then sarado ulit yan, mabukas giraray alas 2 ning hapon hanggang alas 4 ning hapon. So yan sa mga window na pwedeng mag-agi sa mga darakulang truck. Ini pong measure na iniman dyan sa may Diversion Road, ginigibuta dahil duman sa gabat kang traffic dyan sa area. So kung maririsanin do, kaso udma pinagmamasdan ko, medyo nag-improve, may kadikit na improvement. But we will continue to monitor the area. So epekto po kang mga interventions na ini. Opo, Sir Rene, itatao ko po kay Kabinji ang line. Kabinji, si Sir Rene po tabi. Okay, thank you very much, Del. Sir Rene, good morning. Si Benji po. Good morning. Yes, sir. Kabinji, maray na aga po. Long time no here. Ay, long time no here, sir. Pagkita na kamo ta si Reboot Permit. Iyo po, aram ko naintindihan ko man. Sir, ang saro baga sa dapat intindihan. Ako naintindihan ko ining disiplina Naga. Bako po ini sa para ni sa bako ni sa violators, kundi para po ni sa mga motorista, para po sa mga vendor na igwamang kita mga lay, mga ordinansa na dapat sunod doon talaga, Sir Rene. Ang problema, ining mga ibatang kababayan, talagang matagas man talaga ang payok. So kayo po ang pagsabihan, kayo po ang pagdakupon, kayo po ang pagtikitan, ganyan po, Sir Rene, na-obserbaran ko, mas lagi ka mong istrikto sa mga parking, sa mga ining mga nakapark sa gilid kang tinampo. And Will Club, lalo na lagi ka mong istrikto. Sa mga sidewalk vendor, lalo ka mong lagi istrikto. Sir, ini pong ibang mga ginigibo ko niyang kansyudad, ang kan-opisina nindo, igwa po digdi araw ka sa may parokyal, digdi ba ka sa may Ateneo Avenue, may kinagdyan na barikada sa atubangan mismo kan eskwelahan. Lalo pong nakapagabat sa traffic na iban araramkan si mga motorista kung papaanuhon po, kung sa maagi sa gilid o sa tahaw. Dahil po aram si Rene. Sige ka, Benji, pacheck ko yan. Taday ko pa yan na hiling. Sa may Ateneo Avenue? Ipo. Diyan sa mismong atubangan kan Naga City Parochial School. Nabasa ko si Facebook kan sa kuyang amigo. Tigreklamo niya nila namang kahoy dyan sa may parokyal. Paputol na. Hindi, pigparabaras siya. Pigparabaras. Ipatsak ka, Benji. Ayun po. Ang urulay po kaya dyan sa Ateneo Avenue, ang sarong side, pwedeng paradahan, parallel parking. Yes. Pero ining sa tuo, bawal po. So, one-side parking. Kung nakaatubang ka sa Ateneo Dinaga, palaog. So, bawal sa tuo na magparada. Sa wala, may mga area dyan na parallel parking. Ang pakiulay man kang parokyal, ining eskwelahan, minsan man po may napararada dyan na dawa ralauga naman kang mga estudyante ninda. Dahil pa inahali su auto. So sumaharatod sa tao na kang tinampo na pupurundo na may mabaraba na estudyante. Napakiulayan ta na po, Kabenji, so nagkakapira dyan ng mga sasakyan, inarali naman. Mga residentes man lang po na yaon duman sa area. So napakiulayan. Pero ini pong kung ano ning barrier na ining nilaag, ipa-check ko tabi. Bawal kitang maglaag ning ano man na barrier sa tinampo. Pero pareho man yan, igdi sa may lugar mo, Kabenji, igdi sa may BMC. Igwa dyan ning naglaag ning kadena, saka postigaro itong tiglaag. So pinapatanggal mi, dahil bawal po yan sa tinampo.
dahil na yung kabali sa propiedad mo, kung private property man iyan. Yes, tama yan. Dapat gali, sinda naman mismo magharali ka yan. Bako naman Iyo po, yan. iyo po. Basta dahil lang nababagatan yung gate mo, okay na yan. Dahil lang mabagatan ng gate, tabi si Renit, nagkakaintindihan. Iyo, tabi. Po. So ako nga saro yan sa pagirumdum tapo na may mga sasakyan. Be sensitive. Pag maparada ka, hilingon mo kung gate yan o bako. Sa kung gate po yan, dahil ka man dyan, makakapirwisyo ka. Iyo po, iyo. Para dahil na, atyang kayan, pag na-wheel clamp ka, mareklamo ka. Mayo man yung nakalaag na wheel clamp area. Ang punto tapo digdi, kung nagkuha ka ng driver's license, aram mo, pag seminar pa sana, na bawal magparada sa tungod kang gate. Bawal magparada sa sidewalk. Bawal magparada sa pedestrian lane. Dahil ka na magparahanap signage, ka dapat aram mo yan. Yes, sir. So yes, mga sir. aram po kaya na pagirumdum ta sa mga kaymanwa ta. Again, so disiplina ka, Benji, bako sanang nagpupuon sa enforcers. Iyo po. May enforcer umayo, pero may kitang maging may konsiderasyon sa kapwa ta. Konsiderasyon. So, mga hiro-hiro ta. Iyo po. And tama yan sabi mo, sir. Naobserbaran ko. Kayo mga pagpaparareklamo ang Christmas light, traffic light mo, tanayin din na naintindihan. Ngunyan, nakakaintindi na si mga motorista. Kung ma-left ka, hindi ka sa parting left. Kung diretso ka dyan sa may libuton, tahaw ka. Kung masiko kang San Felipe, dito ka. At least po, Sir Rene, nakakaintindi na yung iba ng mga motorista, sir. Iyo po. Pangirit nga niya ako ka, Benji. Kay Ponsa naman pala, dara ko po, tirikitan. Yun. Saka, hindi kita orolay-ulay. Turul na baga. Orolay-ulay. Nadibago lang po, sir. Nadibago ta. Baga, nag-green. Ito pala green na to, paduman sa libuton. Iyo po. Pabira. Benji, kapareho man yan kaning mga vendors ta sa CBD1. Iya po. Kung Marisa Nindo. Naugma ako ta, medyo nagluwag-luwag ang sitwasyon ta sa CBD1. Medyo na-regulate ta ng tultul sa mga vendors. Pero kaipuhan ming tiyagaan na uro aldaw ka, Benji, nakabantay kami. Para lang bakuna itong paghahali, may mabaralik. So pag nasitata dati, dahil roving lang kita, paghali ta, parali ka na naman. So ngunyan po, ang ginibo ta, nakapermanente na sa mga enforcer ta dyan sa area. So medyo malinig and maray, so nagiging sistema. So iko-complement ini ka, Benji, kaitong mga intervention pa para sa vendors. Halimbawa, so para reho sa mga design kang mga stall ninda, para magayon man sa mata, dawa yaong ka sa tinampo, dawa informal kang street vendor ka, may dignidad sa pagtinda mo, sa paghanap buhay mo. Bakit itong nagpaparadulag-dulag. So, iluluwas mi this week, tabi ka, Benji. So, plotting kang mga vendors area, saka oras ning pagtinda sa enterong syudad. Para magiyahan na sa mga gustong magtirinda, magnirigosyo, igdi sa laog kang syudad. Nakadakol dyan ka, Benji. Akong taga-naga, itong nagdadara ng mga produkto hali sa ibang banwaan para may pabakal igdi sa tuya. Dahil yaon sa to sa market, yaon sa to sa mga parabakal, at maray sa negosyo sa tuyang lugar. Iyo po. Sir, bago kita butasan, sabi ko, mas maluwag pa kita digdi sa naga sa implementation. Inibagang ibang mga may violation aron kaning kung matuo ka sa Manila, pag nakaharang ka duman sa mga nasa likod mong paduman sa tuon na ikamadiretsyon, titikitan katulos. Digdi sinasabihan pa kang PSO tabi, sinasabihan pa tabi, sir. Iyo po, as much as possible, konsiderasyon kang sa tong pagiging komunidad baga, dahil man kaipuhan maging antagonistic pirmi ang enforcer. In fact, iyo man yan ang pagiramdom ko ka, Benji. Yaong kita dyan para magtarabangan, bako para magralaban, Pero may mga kaymanwa man talaga na insensitive, dahil man nag-iintindi sa kapwa niya, kaya kaipuhan na mag-intervene. Ang instruction sa Samuya at this point, siguraduhon na pagsala ang gibo, aram niya na sala. So kung ang paagi kang pagpagirumdum dyan, tawanan ng citation, ginigibutangon yan, para lang maipamati na importante po sa disiplina. Very good. Last question, sir. Kamusta na po ang update kaning mga naka-e-bike, sir? May mga tama lang si nakagihan. Kamusta po? Ayo po, actually naibalyo na sa mo ka, Benji, sa PSO. So pagtauning road safety seminar sa mga bagong e-bike owners. So yaon digdi sa opisina pinagigibo yan kada Webes.
kabali sa briefing ta itong mga provision sa ordinansa. In general po, ang patakaran taman lang niyan, e-bike ka na maluya ang dalagan mo, lalo na itong mga level 1, level 2, tumang ka sa gilid sa bicycle lane. Pero pwede Di ka sila sa magparataw-taw. Pero pwede sila sa mga gabos na tilampo digdi sa lagat sir. Ang lead po digdiyo sa LTO, sa ngunyan mayo kaming movement against the e-bikes except duman sabihan na sa outer lane ka mo, sa slow lane. So pwede sila digdi sa Magsaysay, digdi sa Concepcion, Iyo po, may mga pwede. bike lane, may Basta- mga basta sa gilid lugar lang? Iyo po, slow Okay. lane ang dapat na gamit nila. Oh, very good. Hirak makikan iba't minsan ba kasi may mga arthritis, yung gamit na ko niya, e-bike. Iyo dami ka Benji. Pero aram mo pag dumunta din ka Benji ining may mga e-bike, minsan nakakalingaw, bawal po yan ikayod. Yun. Dayan pwedeng gamiton sa pagkayod unless may permit ka mo or may prangkisa ka mo. So sa ngunyan, pag nadakop ka pong nagigibo ka yan, so penalidad, kabali manggiraray duman. Okay, Sir Rene, thank you very much sa oras po. Aram ko, busy ka. Thank you very much, sir. Mabuhay ka. Ayo po, pasensya na ka muna, tapos pala meeting ni Rigdikan. Yo. Saka garo malibot ka pa. Garo malibot ka pa ko dyan Iyo po, sa iyo po. mga lugar sa sentro. Ano, sir? Sige sana kita ka Benji. Regular tang ginigibo. Okay po. Okay, Salamat thank you. Rindo. Thank you po. Thank you very much, mga tugang Rene Gumba. Ang karahayang head kan na Public Safety Office, mga tugang. Hindi, bako sa pag-umaw. May consideration, may humanitarian consideration, mga kabanat. Mga vendor, kung papahali si Daye, kasi ordinal sa bawal ka magtinda po dyan sa sidewalk, lalo na po sa may park canteen po. Ang nangyayari, pakakahali kan PSO na baralik ang mga kababayan ng mga sidewalk vendor, saan man talaga yan matirinda. Kaya lang, yun pong tilampo na o okupar na ninda, yun po ang nakakapagabat din na trapiko, mga tugang. Maray na lang po ang satuyang head kan Public Safety Office, mahigos. Saka tataw po kan na humanitarian consideration na inaapod. Kung sa Manila, yun lang magkabagat ka lang duman sa intersection, titikitan ka tulos. Yung halimbawa, madiretso ka palan, tapos yaw ka duman sa right way na yung mga nasa likodan mo, duman po sa right, binubusinahan ka na, di ka pa naghahali, partner, dahil sa medyo may pagkaunga-unga ka. Sa Metro Manila, partner, ticket tulos yan. Digdi pinapagilid ka lang ang polis. O sir, gilid ka yun nasa likodan mo. Kita pong mga motorista, kita pong mga pedestrian, arap na dapat yung lay. Babalyo kita sa pedestrian lane. Speaking of pedestrian lane, kita man pong mga driver, mga kapatid, permi ko po ining naobserbaran, pag pedestrian lane, may babalyo o mayo dahil mo magbidor ka na po. Yes, ako po, perang beses na kong may nakoang kaiwal dyan sa araw kaya na sitwasyon. Pag babalyo ka po sa pedestrian lane, pag ikabinusinahan, kapag ika po, basta di ka po pinagbigyan, tapol mo po yung hood kan auto. Bawal po yan. Bawal po yan. Ako, permi ako kayo may nakakaiwalye na dahil mo ng pedestrian lane, diyan ka pa ma-park. Dahil mo ng pedestrian lane, paspasong ka pa. Yan, iba at mga kababayan na driver, mga tugang, dapat po i-permit kitang may disiplina. Kung may disiplina po kita, mga tugang, sigurado po maiiwasan na po ang mga problema na yan sa traffic. Sabi kay itong amigo ko dyan sa parokyal, ama man, naghahatod man dyan sa Naga City parokyal. Dahil mo na kaya yung Facebook. Dahil pa sir, nag-iiriwal lang ito mga ama. Dahil na kayo nagkaka-irintindihan sa kung gustong ipaputol ang kahoy o dahil makapark dahil sa iyang sasakyan. Kung ang concern mo po, sasakyan mo lang na gustong makapark, may problema ka. Kadakol lang lugar ako naabutan may nadumalan ako mga lugar.
Kita na lang po mga tugang ang magdiskarte. Dahil mo na pagdiskitahan niyang haloy-hali ng panahon na kahoy dyan sa parokyal. At ang tulo-tulo na lang yung nakahoy, ang mga akingan, hindi na nakakahilig tuko, nalasin na sa tuko, papaputol mo pa ang kahoy kung bako ka talagang bagay, hindi mo naririsan ko yan, ang mga aki, ano yan, daddy? Sabi ko, Jeko, ano, tuko. Hindi si daddy, hindi naraman tuko. Katapos ko yan, iniban sa Roma na aman dyan sa paryok nila lagaton, palibasa na ka nakapark, ipapaputol mo ang kahoy kung bako kang tunto. Kaya pigbasa ko si Facebook, di ko na pag-aralan, may pagkatunto partner. Pag mahatod ka po, sabihan mo ng aki mo, alas 4, sundon takala, hazard lang kung dikit, susundon takala, ipambihira man kayo ng ibang mga magurang na dyan sa eskwela na yan. Pag drop off lang po, ibaba nindo. Dahil na ka mo mag-park. Ano po? Ang pigdiskitan lugod partner, ang piginitan lugod, si tulong kahoy dumas sa gilid kang parokyal, ipaputol na para makapark ang auto niya. Bishop! Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Oo, nice. Kadakol po kitang mga lugar na digdi sa Naga City na medyo very, mayo na mga kakahoy-kahoy. O ilungon mo digdi sa may balatas mga kamalat. Gayong-gayo na mga digdi sa mo. Malimpoy. Kita na lang mag-iwas. Kung hulog kan mangga, Indian Mingo yung auto ko mahulugan, subiit. Pero pabor po ako na may mga kahoy, presko, na papandungan kita. Sabi sa kulisay nini, isog mo kaya basta mahulugan ngayon Indian Mingo. Okay lang, basta malimpoy. Hindi ba kayang ibata mga kababayan, basta makapark ang auto ninda, mas ginugusto ninda sa indang convenience, kisa po sa convenience kang iba. Dahil po kita maging makasarili. Ano po? Yan kahoy na yan, may nag-i-restart dyan yung gamgam. Mga gamgam, mga toko, yung mga birang kay sipang kaniga sarong pa naman member kang PTE. Kapiri PTE mo, di ka tatao mag-isip ka tama. Di ka man inaano kang kahoy para lang di ka makapark. Ngayong galyo na may kahoy, malimpoy. O si nakamotor si motor ni Dayi itong na papandungan kan init. Yung baga paputol da si kahoy ta dahil da siya nakakapark. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Para lang mapark kang 30 minutes tapos perang taon na perang taon na nagdakulang kahoy na yun, ipapaputol mo 30 minutos ka lang mapark ka sa tarat. Okay, si Pakili. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, mga kabana, today is Friday. Ay, sa pangarap po kabilog na pwersa kang BBS 91.9 sa mga talapita kasi do mga radyo. Mo naman, di ko kaya ang gayan. Bakit ka kita ay pinayagan? Nakaibalan ta mga kabanat sa newsroom si Boss Junil, sa technical, Boss Ariel Camarote, Boss Stephen Fabis. Abangan po ang maswerteng manggagalakan sa tuyang cellphone. Like, share, follow. Dapat igwa po kamong badge. Yung badge, follower, yung badge. Basta badge. Ano po yan? Pabor po yan, pabor. So, mahanap kita kan na maswerteng parandagong dapat naka-like, naka-share sa tuyang programa sa Facebook. Makatugang ako si Cab Benji Rivera, mabaluskan sa inyong pagkantabay, basta bareta sigurado, labanan ng fake news! Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Iniis ko lahat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa Mateo 19:26. Datapwat sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila,
Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible.